Okay, so pabati ng kapayapaan sa ating lahat. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. So nandito tayo sa Naik, Cavite mga kamaster. So tapos na ho tayong install ng 3TR na carrier mga kamaster. Yun. So yan. Ang model ho na ito ay ito pa yung model niya. Okay, so ang ituturo ko sa inyo ngayon mga kamaster, no, yung patungkol dito sa yan, sa wiring ng carrier na floor mounted. Ito po ay digital, no. Ang control po nito ay sa indoor unit ay digital. So tara, pumasok ko tayo dun sa loob para may pakita ko sa inyo kung paano nga ba mag-connect ng wiring ng electrical wiring ng ating carrier na floor mounted na digital ang display mga kamaster. Okay? Natapos na ho tayo mag-install ng carrier na 3TR mga kamaster. Okay, so dire-diretso na ho tayo. Ang topic natin sa mga oras na ito ay yung mga mahalagang bagay na na-experience ni kamaster sa iba't ibang uri ng aircon, lalong-lalo dito sa ating carrier, no, sa ating carrier na floor mounted. Ito po ay non-inverter. Mayroon po siyang model na CFA, you know. Okay, so ito yung model niya, yung model niya, tsaka ito naman yung kanyang controller. So, ang pinakamagandang ituturo ko sa inyo ngayon, no, yung mga katanungan ng ating mga kababayan na technician, no, na although basic na rin naman ito, may mga vlog na ako nito, pero baka ho kayo sa mga baguhan, no, itong video na to ay para ho sa mga baguhan, no, sumasabak sa larangan ng HVAC system. Ngayon, etong model na to, okay, non-inverter ho ito, non-inverter na 3TR. Etong model na to, baka ho kayo maligaw sa pag-terminate ng wire. Okay? Unang-una tatlong wire lamang ho yan. Meron ho tayong dilaw, blue, at saka itim. Okay? I-share ko ho sa inyo yung ating na-experience sa model na to. Yung ating may in-install ho tayong isang ganito sa isang sikat na na salon, no. Dalawa ho ang ating in-install, no, ng mga nakarampa kasi hawak ko natin yung maintenance ng sikat na salon sa buong Pilipinas. So nag-install ho tayo ng dalawang unit doon. The same time, ang experience ni Kamaster, no, pagpaandar mo, walang power. Okay, walang power. Ngayon, syempre since na under warranty, so hassle free tayo. Kaya kung kukuha po kayo ng aircon, magpapa-install kayo ng aircon, kontakin nyo lamang ho ako, no, para kung sakali man na may mga problema tayo, agad-agad nating mabibigyan ng solusyon. Ngayon, nung pinaandar na natin, no, pinower up na natin, wala akong display doon sa taas. Wala akong display doon. Okay? So, ang nangyari ho, wala naman ho tayong problema sa tawag dito sa ating wiring from indoor to outdoor. Wala naman tayo naging problema, tama naman. So tinawag natin kay carrier, at the same time mabilis yung kanilang sagot, napalitan ho ng motherboard ng indoor unit. Nung pagkasalpak, then umandar na ulit. Okay, so isa ho yun sa mga na-experience natin. Pangalawang experience ni Kamaster, pagpaandar namin, may power dito pero wala naman display doon. Walang display doon. Okay, so sinishare ko lamang ho yung ating mga na-experience sa model na ito. Hindi na naman si carrier, minsan si Colin, si Panasonic, si Daikin, na-experience natin yan. Pero hindi naman lagi-lagi. Pero may mga pagkakataon talaga na dyan papasok yung factory defect. Yung naranasan ni Kamaster na kabago-bago, sira agad ang board. Tama naman yung wiring. Okay? Ngayon, nung dumating si carrier, ako nang nagkabit pero nag-witness sila, mandar naman. So, ibig sabihin talagang sira yung motherboard ng indoor. Ngayon, pangalawang experience sa Kamaster, yung may power naman sa indoor unit, sa motherboard, wala naman display. Okay? So, ang pinalitan doon, ito naman display. Ito ho. Ito ho yun. Okay? Ito ho yun. So, nandun ho yun. Okay, so ganun lamang ho, isinishare ko lamang ho sa inyo yung aking mga na-experience sa model na ito. Okay? So pangatlong na-experience ni Kamaster, pag power on ko, ito pala hindi masyadong nakalagay. Nakaganyan lang siya. Okay, hindi siya naka-intact. Kaya syempre, ano ko lang problema na ito. Ngayon, nung nakita ng tao ko, boss, ano yata nakatanggal, ayun nga pala. So,
minsan no, yung mga malilit na dahilan hindi natin nakikita. Minsan pagod tayo. So yun. Itingnan nyo rin ho ito ha, mga kamaster, kung ito nga ba ay naka-intact ha. Yan, kung naka-intact. Ngayon, ang gagawin ho natin, ituturo ko ho sa inyo kung paano mag-tap ng wiring ha. Paalala lamang ho. Para ito sa mga baguhan ha, sa mga veterano, excuse muna. Excuse me po. Yun. So, may makikita tayo ditong itim, blue, tsaka dilaw. Ngayon, dati sa may terminal block yan dito, kamaster, sa ibang kamaster, sa ibang model may terminal block yan dito. Ewan ko ba kung bakit ito nilaylay na lang ho doon. Yan. So nakalaylay lang ho ito ha. I-splice nyo na lang ho. Ngayon, ang termination po na ito, paalala ha, unang-unang hahanapin nyo yung signal. Mahalaga po ang signal. Kasi ho, ang signal, no, yan po yung magti-trigger sa ating contactor para gumana. Okay? So, ito palang blue, paalala, itong blue, ito yung thermostat. Ito ho yung signal ha. Ito ho yung signal. Yan ang unang-unang hanapin nyo. Ang kulay blue ay signal. Okay? Pangalawa, etong kulay itim, ito po yung line 1. Line 1, may tagging ho yan, line 1. Then ito namang kulay dilaw ay line 2, yan o, line 2, may tagging ho tayo, line 2. Ayan, ganun lamang ho kasimple ha. Ulitin ko, yung ating kulay blue, ito ho yung papunta sa low pressure switch. Okay? Labas ho tayo. Yeah, naglagay ho tayo ng mga ng doon sa drain, aero tape tsaka epoxy para sigurado talagang walang sablay. Labas ho tayo. Okay. So ito na yung ating unit ha. Ayan o. Okay, tinanggal ko ho talaga yan para bigyan ko ho kayo ng tutorial. Okay. So ito hong ito yung kulay dilaw kanina. Ay, dilaw, yung kulay blue. Ito na ho 'yon. Okay, at paalala, tatanggalin ko lang ho to. Tatanggalin ko lang ho muna 'tong takip. Okay, so nandito na tayo sa labas, no. Paalala, no, yung etong flexible, electrical flexible na to ay yung galing sa indoor unit, mga kamaster. Okay. So, ang laman ho ng flexible na ito ay tatlong wire. Yung chinek natin kanina, ito ho 'yun, no. Ito ho 'yun, yung 1. Okay, yung 1, 2 at saka yung thermostat. Ang gagawin ho natin, ang pinakamaganda at standard po na wiring natin, yung load ng indoor unit at yung load nitong condensing unit natin, magtatagpo ho sila dito sa breaker. Tama sabi mo. Bakit? Yung indoor unit at yung outdoor unit, carry ho yan ni 40 amperes. Okay? Kaya kung mapapansin nyo ho sa ating mga sa ating mga installation, kung may mapapansin kayong iisang flexible dito, okay ho yan. Pero kapag kami nakita kayo dito na dalawang flexible, ibig sabihin etong electrical na galing sa indoor unit ay dumiretso ho dito. Okay? So, hindi ko naman sinabing mali, pero diskarte ho nila yan. Okay? Kasi ang standard po talaga, ang lalabas na wire dito, tatlo lang. 1, 2, at saka yung signal. Okay? Then, ko-connect ho yan dito sa ating contactor. Okay? Kasi nga ho, kung halimbawa, itong wire mo ng indoor unit, pag sasamahin mo dito, ay malaki na, marami nang kakainin yung ating contactor. Okay? Hindi mo na siya basta-basta mahigpitan kasi intended lamang ho yan para sa single wire. Ito po ay number 10. Ay, number 10. Ito po ay number 12. Yung galing sa indoor, dalawang number 12. Ngayon yung ating signal, number 14 po ito, mga kamaster. Okay? Ang ibig sabihin pala, kamaster, yung galing dun sa indoor unit na tatlong wire, okay? Magtatagpo pala sila dito sa circuit breaker. Tama sabi mo. Gagawa din ho kayo ng panibagong tatlong wire din. 1, 2, at saka yung thermostat. Papupuntahin nyo yun dito. Ito na ho yun, no? Ito yung galing sa ating outdoor unit. Yan. Galing ho yan dito. So yung tatlo na galing dito, pumunta dito. Yung tatlo na galing sa indoor, pumunta dito. Nagsama na ho sila. Ito yung number 2. Yan. Number 12, line 2. Number 10 naman na galing sa outdoor. Number 12 na line 1 galing sa indoor. Number 10 na galing sa outdoor. Then yung ating thermostat, dito ho sila magtatagpo. Itong galing sa indoor,
Okay, ito naman yung galing, itong galing sa indoor, ito yung papunta sa outdoor. Ganun ho ang tama, ano, para yung load na kinikerry ng ating 40 amperes, dalawa, indoor at outdoor unit. Dito ho siya talaga magtatagpo, okay? So, hindi ko naman sinabing mali yung ginagawa nila, no, pero ito yung tama. Ito ho yung tama, mga kamaster, okay? So, ganun lamang ho kasimple. Yan, tulong ho ito sa ating mga kababayan na technician na baguhan, ano. Ngayon, itong line 1, syempre ilalagay mo sa line 1, ayun, no. Yung line 2 natin, ilalagay mo sa line 2. At yung low pressure switch natin, ito yung kulay blue dun sa ito yung kulay blue dun sa ating indoor unit. Papasok ko yan sa low pressure. Okay, lalabas ng low pressure, papasok sa high pressure, lalabas sa high pressure, lalabas yan, ito na ho yun. Ito, galing ho yan sa high pressure, high pressure switch. Tapos dadaan ng timer, yan. Pagdaan ng timer, teka lang. Yun. So may na. So pagdaan ng timer, ito high pressure switch to, yung kulay pula, high pressure switch, dadaan sa timer, lalabas dito kulay itim. Yung kulay itim nito, ito na ho yung sa holding coil. Single pole lamang ho itong ating circuit, itong ating contactor. Kasi itong isa, permis na ho yan, permis yan. May yung line 2 natin, may voltahe na agad yan, pag power up mo, may voltahe agad yan. Tama sabi mo. Manggagaling ho yung signal sa ating indoor unit, ito ho yun, sa holding coil. Okay? Titrigger lang pala yung ating contactor kapag sinwitch mo na dun sa indoor unit, mga kamaster. Madali lamang ho ito, no? So, ganun lamang ho. At saka yung contactor, paalala yung contactor pala. I-trigger nyo ho, i-trigger nyo ho, kuhanan nyo ho ng continuity, kung may continuity nga ba ito pagka pumalo, Kasi minsan may mga contactor ho tayo na hindi umaabot dun sa pinaka pinpoint niya. Gumagano, namamatay. So, yun ang mga kadalasang na-encounter natin sa carrier, pero hindi naman isolated lang. Minsan may mga pagkakataon na yun nga, nararanasan natin na may mga ganitong aberya. So, i-check nyo rin ho yung contactor yung contactor, i-check nyo rin po, okay? So, papaandiran na mamaya-maya lamang ho, papaandiran na natin siya. Okay, mga kamaster, so, sana nakatulong itong munting video natin binahagi sa ating mga kababayan na technician kung paano mag-wiring ng 3TR. Paalala yung tatlong wire ng indoor unit, line 1, line 2, thermostat, papasok sa breaker. Gagawa ulit kayo ng tatlong linya. Line 1, line 2, thermostat, papupuntahin nyo ulit yan dito sa circuit breaker at dito sila magtatagpo. Kita mo, nagsama-sama silang dalawa. Yan. So, ilalagay nyo yun sa load side. Itong thermostat naman, signal galing sa indoor unit, papunta sa outdoor unit. So, i-splice lamang ho natin. Ganun lamang ho kasimple, mga kamaster. Okay? Tama sabi mo. At paalala po, mga kamaster, bago ho kayo mag-connect, halimbawa, magkukonek na kayo ng electrical, huwag ho kayo magkukonek ng electrical na itong breaker na nakakabit doon. Mahihirapan ho kayo. Kaya tanggalin nyo yung breaker doon sa housing, sa lock nya. Tapos saka ho kayo mag-connect. Okay, kasi minsan, akala natin nakakonect na, yung pala hindi. Malalaglag. So, maluwag. Okay? Ganito ho yung tamang yan. Nandito ho sa ating pinakadulo yung connection. Hindi dito doon sa dulo. Yan o. Okay, kasi yung iba, iniipit ho dito. Dito nilalagay, mali ho yun. Kaya pagka inalog-alog mo, natatanggal. Dito ho, sa pinakahuli. Okay? Then dito rin sa pinaka, yan. Yan, dito rin ho, ilalagay. Okay, mga kamaster, dagdag kaalaman po ito. Kakabit na po natin to. 2,000 years later. Yun! Ayan, so tingnan natin ang ating amperahe. 13.8 amperes. Ayan. So ayan sana nakapagbigay tayo ng munting tutorial, alaman sa ating mga kababayan na technician. At paalala pala mga kamaster, baka isipin nyo, bakit kamaster, bakit wala itong balot? Bakit walang insulation tube ito? Kasi nga po, itong ating discharge, mainit ho ito. Bakit walang balot? Kasi nga po, ang expansion valve na ito ay nandun sa indoor unit. Nasa indoor unit ang kanyang expansion valve, kaya kailangan wala ho itong insulation tube, mga kamaster. Okay? Paalala lang, wala ho talaga itong insulation tube dahil nga ho, ang ating expansion valve, ang ating orifice ay nandun po sa indoor unit, mga kamaster. So, puntahan nga natin doon sa loob. 13.8 amperes. Ayun, parang mall. Ayan ho, mga kamaster, ayan, hindi pa ho natin tinakpan para makikita nyo. Ayun.
Okay, so maraming salamat po sa inyong lahat at magandang hapon po.